Iba ho ito ha, itong nangyari kamakailan. Chinese warship na po ito na nanghaharas ng ating mga civilian vessels. Tama yun, no? Yung naiulat sa atin ng ating mga reporters na habang naglalayag yung ating the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na vessel, kahit may dupikit sa kanila at tila'y parang hinaharas nga sila, ini-intimidate, ito ay isang missile gunboat na Republic of China. What is the point, sir? Why are they doing this? Well, basically, ang paniniwala pa rin na kanila yung lugar na hindi naman totoo, ang ating ang mismong presensya nila doon ay illegal. That's why mga kanina sa mga reporter na we will file all these reports and we will submit it to the Department of Foreign Affairs. And para yung Department of Foreign Affairs ay gagawin nila kung ano yung nararapat na measure. Pero hindi kami nagkamali, no, Mr. Lopez, that this is the first time this happened? Hindi naman, kasi noon meron ding mga lumabas na mga ganyang gunboat na camouflage pa nga, missile gunboats din. So hindi yan unang pangyayari. Pero nangyari before. Nangyari na po ito before? Yes, oo. Aha. Yun na nga po eh. Pero it comes in two ways. It happened in two ways rather. Binuntutan at ang report, sir, Ginong Lopez, nagkaroon din po ng laser pointing doon sa BFAR plane sa Himpapawid. Yeah, parang katulad din dati nung nagpalipad din yung BFAR planes over Scarborough Shoal, ay meron ding na-point sa kanilang aeroplano, ganun din yung lumipad yung aeroplano sa bandang Subirit, ganun din. So ito yung mga ginagawa nila talagang mga intimidation. Parang it just gets worse, sir. Anyway, dumadami yung insidente, but ang pananaw namin talaga dyan na they're trying to come up with a narrative na kanila yon. So it is always naman that we debunk it and report it, and all these are violations of food laws and pagdating sa aeroplano, these are all violations of safe flight. Right. Opo, yung kumbaga yung safety standard sa Himpapawid ay violated na rin po. Yes, definitely. Kasi yung i-report nga nila nung naitutok dun sa piloto ng ating BFAR plane ay temporarily they felt uncomfortable, may temporary blindness. So pag siyempre yung attention and focus ng piloto ay matadivert. Mm-hmm. Sabi niyo po kanina that it will be up to the DFA, and certainly the DFA will possibly file another protest regarding this. Definitely. So we're just compiling all the reports to be submitted by the BFAR and then submitted to the Department of Foreign Affairs for the department to do the most appropriate measure or filing whatever, not verbal or diplomatic protest. Okay, isang punto na lang, sir, no? Hindi ho kasi tila natitigil dun sa kanilang dambuhalang Coast Guard. Hindi po natitigil dun sa kanilang maritime militia, yung panghaharas po sa atin. Ngayon, warship na po. Hindi ho ba ito... Go ahead, sir. Yung warship kasi yung ginagawa kasi nilang harbor, yung pinakamalapit na ginawa nilang artificial island, yung Mischief Reef. Doon kasi nagtatago, ginagarahe nila, ginagawang basing nila Mischief Reef, nandun yung Navy, nandun yung Coast Guard, nandun din yung mga Chinese militia. Kaya pag mabilis silang nakakapalaot, mabilis din sila nakakapagtago pag masamang panahon. Opo. Okay. So, hintayin na lang po natin ang magiging tugon at update mula sa Department of Foreign Affairs. Mr. Alexander Lopez, ang spokesperson ng National Maritime Council. Maraming salamat po sa inyong oras.